Ibig sabihin, sa loob ng isang buong taon, ang benepisyo ay pansamantala lamang. Wala pang isang linggo ang benepisyo, isang maikling ginhawa sa gitna ng 365 days ng pagbili ng bigas sa presyong nasa merkado na kadalasan ay doble o higit pa. Kung ulitin naman ang benepisyo sa parehong mga pamilya, mas lumiliit pa ang aktual na bilang na natutulungan. Sa ganitong pagtingin, ang 12 milyong pamilyang sinasabi ay maaring hindi katumbas ng 12 milyong pamilya na nakaranas ng tuloy-tuloy na benepisyo, kundi pa ulit-ulit na transaksyon sa iilang benepisyaryo. Kaya ang tanong, ito ba ang pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng bigas? O isa lamang itong pansamantalang subsidy na nagbibigay ng maikling relief, ngunit hindi tumutugon sa ugat ng problema? Policy ba ito? O papogi lang? Dito pumapasok ang mas mahalagang usapin ng policy. Kung ipatutupad ng tuluyan ng 20 pesos kada kilo ng bigas nang walang sabay na pagtaas ng produksyon, pagbaba ng gastos sa agrikultura at pagangat ng kita ng mga magsasaka, ang gobyerno ay mapipilitang mag-boost ng bilyong-bilyong piso sa subsidy taon-taon. Sa madaling sabi, ang mababang presyo sa consumer ay kailangang tustusan ng Estado. At ang tanong na hindi maiiwasan, saan kukunin ang pondong ito? Sa mas mataas na buwis ng mamamayan? Sa mas malaking pangungutang na ipapasa sa susunod na henerasyon? O sa pagliit ng pondo para sa edukasyon, kalusugan, at iba pang serbisyong panlipunan? Ito ang direktang ugnayan ng policy at economy. Ang isang pangakong mababang presyo kung walang kasamang structural reform sa agriculture, nagiging fiscal burden na kailangang bayaran ng buong bayan. Hanggang kailan ba tayong mananatiling nakadepende sa ayuda? Ang tunay na layunin ng gobyerno ay hindi gawing palaasa ang mamamayan. Ang tunay na layunin ng pamahalaan ay bigyan ng disenteng trabaho, mas mataas na kita, murang pagkain, sa pamamagitan ng mga epesyenteng produksyon at pagkakataong umangat sa sariling pagsisikap. Hindi ayuda ang pangmatagalang solusyon sa kahirapan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang ekonomiyang nagbibigay ng dignidad, oportunidad at pag-asa. Nais bang gawin ng pamahalang ito na mangmang, palasa at mapagtiis sa kahirapan ang mga Pilipino habang ang mga nag-ahari